Kilala natin siya bilang nag-iisang bad boy of Philippine cinema. Ang idol ng bayan na may astig na galawan at killer smile na nakakatunaw. Pero kung gaano siya kabagsik sa bakbakan, ganon din siya katindi pagdating sa pag-ibig. Iba rin kasi ang karisma ni Idol eh. Welcome sa Pinoy Mojo. Ngayong araw, magdi-deep dive tayo sa makulay, kontrobersyal at malapelikulang love life ni Senator Binoe. Mula sa mga A-list leading ladies na na-fall sa kanyang karisma, hanggang sa mga babaeng tuluyang nagpatibok at nagpabago sa puso niya. Sino kaya ang nag-iisa sa top spot? Bago natin simulan ang listahan, make sure to smash that subscribe button and ring the notification bell para laging updated sa ating mga Pinoy pop culture countdowns. Anong dahilan na hindi natuloy? Lalaban pa ho kasi ako sa Miss World doon eh. Number 10, Rufa Gutierrez. Kicking off our list at number 10 is the ultimate beauty queen, Rufa Gutierrez. Naging super close ang dalawa sa set ng 1994 movie nilang Love Kita, Believe Ka Ba? Aminado si Rufa na nagka-something nga sila ni Robin noon. Kahit medyo short-lived ang romance at maraming naging hadlang from the outside world, you can't deny their on-screen and off-screen chemistry. Imagine, ang street-smart bad boy at ang Miss World's second princess, legit na opposites attract ang peg. But I can't help falling in love with you. Number 9, Jolina Magdangal. At number 9, ang pambansang BFF, Jolina Magdangal. Bago pa nauso ang mga pa-cute na rom-coms ngayon, nagsama sila sa action comedy na Tunay na Tunay, Gets Mo? Gets Ko noong year 2000. It's an open showbiz secret na super crush ni Robin si Jolens. Kahit walang matinding romantic relationship na nag-blossom off-screen, the fact na tinamaan ng isang macho action star sa butterfly hair clips at charm ni Jolina is a major flex. Gets mo? Gets ko! Ayokong umasa ka. Ayaw kita masaktan. Number 8, Lea Orosa. Coming in at number 8 is former actress Lea Orosa. Nagsama sila sa hit 1990 Viva action drama na Sa Diyos Lang Ako Susuko. Hindi lang sa pelikula na uwi ang kanilang matinding chemistry dahil nagbunga in real life ang kanilang pagmamahalan. Si Lea ang ina ng eldest daughter ni Robin na si Camille Orosa. Kahit hindi naglast ang kanilang relationship, they co-parented well at laking pasasalamat ni Binoe kay Lea sa pagpapalaki sa anak nila sa Amerika. Number 7, Judy Ann Santos. Number 7, the queen of Philippine soap operas, Judy Ann Santos. Sino ba ang makakalimot sa hit action teleserye nilang Basta't Kasama Kita? Naging sobrang close sila to the point na inamin mismo ni Robin na niligawan niya si Juday. Muntik na guys! Kaya lang na friendzone ng ating bad boy. Juday kept it professional and chose to be a supportive friend lalo na ng mga panahong may pinagdadaanan si Robin sa family life niya. Respeto para kay Queen Juday. Ano? Mamaya. Number 6, Regine Velasquez. Taking the 6th spot is Asia's songbird, Regine Velasquez. Grabe ang kilig ng buong bayan nung nagsama sila sa Kailangan Ko Ikaw at eventually sa Till I Met You. Inamin ni Robin na tinamaan din siya ni Regine in real life at nagparamdam ito. Yung tipong ang astig na action star na pakanta ng love song, ibang klase ang naging impact ni Songbird kay Robin. Kahit sa huli ay nanatili silang magkatropa. Pangarap ko ang ibigin ka nga daw, sabi ni Robin. Ikaw naman, Vila. Huwag kang masyadong bigay na bigay. Pasensya na, naging tanga ako sa'yo. Number 5, Vina Morales. At number 5, we have Vina Morales. Isa sa mga pinaka-iconic na love teams ng 90s. Ang tandem nila sa Ang Utol Kong Hudlom gave birth to a fiery 4-year on-and-off real-life relationship. Babes pa nga ang term of endearment nila. Sobrang in love si Vina kay Robin to the point na inamin ni Binoy na namanhika na daw ang nanay niya noon. Medyo magulo ang timeline dahil sa pagiging chick boy ni Idol back in the day, pero solid ang naking history nilang dalawa.
Hindi kita pa nga kawalan. Pinakawalan mo kasi ko eh. Number 4, Chris Aquino. Ang number 4 sa ating listahan, ang nag-iisang queen of all media, Chris Aquino. Ito ang isa sa pinaka-controversial romances sa Philippine showbiz history. Pinagkilala ni Inday Badiday ang dalawa, and boom! Fireworks! Ang anak ng dating presidente at ang bad boy ng pelikula? Parang Wattpad story na naging totoo. Muntik na silang magtanan, guys, pero nagbago ang isip ni Chris at the last minute. It was a crazy, high-profile young love na hanggang ngayon, iconic pa rin pag pinag-uusapan ng mga marites. Kahit po saan pakakasalan ko si ma'am, mahal na mahal ko po siya. Gusto ko po sana hingin ng blessing niyo. Number 3, Sharon Cuneta. At number 3, the megastar herself, Sharon Cuneta. The chemistry was undeniably off the charts. Sa set ng pelikula nilang ito noong 1991, sila nagkainlaban ng malala. Seryosong-seryoso sila sa isa't isa, and according to Mega, handa na raw ang traje de boda niya. They were bound to get married sana, pero the ultimate plot twist happened when Robin found out na buntis si Lizel. It's the ultimate the one that got away story para sa kanilang dalawa. Sa una niyong asawa. Oo, siyempre. Yun ang pinakamasakit yung paghihiwalay. Oo, kasi hindi ako handa eh. Number 2, Lizel Sicangco. Grabbing the number 3 spot is his first wife and the mother of his 4 children, Lizel Sicangco. Siya ang babaeng pinikasalan ni Robin habang nasa loob siya ng bilibid, isang Muslim wedding ceremony noong 1996. Si Lizel ang naging rock ni Robin sa kanyang darkest times at malaking rason kung bakit niya natagpuan ang pananampalatayang Islam. Kahit nag-divorce sila noong 2007, the impact Lizel had on Robin's life, helping transform him from a rebellious star to a family man, makes her irreplaceable sa history niya. Before we unveil our top pick, heto ang 5 mabilisang honorable mentions na dumaan din sa makulay na buhay ni Binoy. Jubel Salvador, nagkasama sa Carnap King noong 1989 at naging bahagi ng early wild love history niya. Pops Fernandez, ang concert queen na naging leading lady niya sa Video Kay King at nalink din sa kanya saglit. Angel Locsin, wala mang umaming naging sila pero openly declared ni Robin ang matinding paghanga niya sa kanyang Asian Treasures leading lady. Iza Calzado, isa pang kapuso leading lady mula sa Joaquin Bordado na nag-spark ng magandang on-screen chemistry. Mocha Uson, isang wild internet rumor na pinag-usapan ng bongga noon kahit walang solid proof. Iba talaga ang powers ni Idol. So hindi ka na talaga magmamahal. Yun ang akala ko. And now, for our number 1 spot, drumroll please. Sino pa ba? Kundi ang nag-iisang asawa niya ngayon, si Mariel Rodriguez Padilla. Nag-cross ang landas nila bilang co-hosts sa noontime show na Wawawi noong 2010, na in love ng bongga ang ating action star. At after only a few months of dating, ikinasal sila sa mismong Taj Mahal sa India. Mariel was the ultimate game changer. Ang notorious bad boy na paamo ng isang maingay, bubbly, at super loving na TV host. Ayon kay Mariel recently, pumayag siyang magpakasal with one major condition. Siya lang dapat, bawal ang polygamy. Kahit pa allowed ito sa religion ni Robin. And guess what? Robin worked hard to keep that promise. Despite the extreme challenges, including painful miscarriages, nabiyayaan sila ng 2 beautiful daughters na sina Isabella at Gabriela. Si Mariel ang kanyang happy ending, proving na kahit ang pinakaastig na bad boy, luluhod din pag nakaharap na niya ang kanyang the one. At dyan nagtatapos ang ating listahan ng mga babaeng napaibig ang kaisa-isang bad boy ng pelikulang Pilipino. May namiss ba kaming leading lady o ex-girlfriend na dapat nasa listahan? Let us know in the comments below. Magchismisan tayo dyan. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at i-smash ang subscribe button para sa marami pang Pinoy pop culture deep dives. Hanggang sa muli, thanks for watching Pinoy Mojo.